Sa kabila ng pagbabantay ng mga barko ng China, itinuturing ng grupong Atin ito na tagumpay ang kanilang misyong mamahagi ng tulong sa mga mangingisda sa Panatag Shoal. At gaya ng pag-radio challenge ng China sa ating mga barko sa Panatag, ni-radio challenge din ng China ang matataas na opisyal ng Pilipinas na nagpuntang Pag-asa Island. Bahagi yan ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Saksi! Ang misyon para mamahagi ng ayuda at supply sa mga mangingisda sa Panatag Shoal o Bao de Masinloc, itinuturing na tagumpay ng grupong Atin to. Ang masasabi natin, mission accomplished. Kahapon ng umaga, nakalapit ang kanilang advance team hanggang 25 to 30 nautical miles mula sa Panatag para mamigay ng supplies at gasolina. Bagaman nakapaligid ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy, lumapit pa raw ang Chinese Navy ng hanggang 200 metro sa maliit na bangka. Kung kahapon, 3 barko ng China Coast Guard ang nakamanman sa Panatag, kanina isang China Coast Guard vessel na lamang ang nagmamasid pero kalaunan ay bumalik na rin ang 2 pa. Ang barkong yan ng China Coast Guard ay isa doon sa 3 na Chinese Coast Guard vessel na nakabuntot dito sa grupo ng Atin ito at sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Yan ay bahagi ng unang layer ng blockade o pangharang para dito sa misyon na ito dito sa West Philippine Sea. Pero bukod dyan, may nakita rin tayo na barko ng Chinese Navy. Nakapamigay naman ng mga supply ang grupo sa mga mangingisdang pumalaot sa lugar. Di na sila dumiretso papuntang Panatag Shoal dahil naisagawa naman daw nila ang misyong magbigay tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Hapon na nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng Atin to Coalition. At ngayon ngay pabalik na ang grupo sa Zambales matapos ang anilay matagumpay nilang misyon. Gaya ng radio challenges ng China kahapon sa Atin ito, gayon din sa mga tauhan ng PCG na nagbabantay sa civilian mission, sinalubong din ng radio challenge ang grupo ng mga senador na pumunta sa Pag-asa Island, kasama ang Defense Secretary at Mayor ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Pagdating sa isla, nagkaroon ng security briefing ang mga opisyal at nag-groundbreaking ng bagong Navy barracks. 3 kilometro lang mula rito, tanaw ang mahigit 20 barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Mahigit kumulang 1 oras, pero kung ibang mga klase, mas mabilis. Pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Sa tingin ko po, safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Nag-groundbreaking na rin para sa Super Rural Health Unit o RHU. Wala pa kasing laboratorio at paanakan ang kanilang health center. Ang hirap kasi na hindi natin alam, lalo na yung stroke patient namin, hindi namin alam kung anong nangyayari sa brain, no? Habang lumalakad yung oras, pwedeng nagde-deteriorate. We pray talaga na sana ay hindi lumala yung kalagayan ng ating mga pasyente while waiting for air evacuation. Normal ang buhay para sa mga taga Pag-asa Island. Dito nakatira ang mga magulang ni Marian. At ngayong may asawa at anak na siya, pinili nilang dito na rin tumira. Kwento niya tungkol sa mga Chino. O meron po mas marami kaysa ngayon. Opo. Hindi na ngayon, dati po kasi ikot talaga siya dito sa buong isla. Noong unang dating ko, baga nanibago din po ako. Pero katagalan din po. Parang wala na lang din po. Parang ano lang din, normal na lang din po para sa amin. Pero ba't po kayo nag-desisyon na dito talaga kayo stay? Di naman sana, pero maganda kasi dito eh. Kumbaga walang gastusin, malayo sa syudad, malayo sa ingay. Tulad sa Maynila, maraming problema. Di tulad dito, sagana sa pagkain. Nasa 200 nautical miles yung pinakamalapit na health facility dito sa Pag-asa Island. Kaya pahirapan daw talaga kapag may emergency. Either air evacuation sila gamit yung mga eroplano ng AFP pero tsempuhan lang yun. O di kaya naman ay sea vessel pero ilang araw ang aabutin nito at napakamahal din. Kaya malaking tulong daw para sa mga taga-Pag-asa pag nabuo na itong Super Rural Health Unit. Nangako ang Senado na daragdagan pa ang mga proyekto sa Pag-asa Island.